buhat yan. Ang bigat yan. Atras. Okay mo na lang. Ito. Yan. Yan ang bigat. Ayos. Thank you. Ayun na. Bigat! Good morning mga pards at excited na naman nga tayo dahil meron na naman tayong bagong laruan. This is the Honda VF700S Saber or in short, Honda Saber. Ito ang tinatawag nilang Beast noong 1980s. Simple lang naman, V4 engine. Anong sinabi ng Ducati? Ang OG na V4 engine galing sa Honda. Sigurado na naman ako magiging thrilling na naman ang journey natin sa project bike na ito. Obviously, hindi na nga ito original state or stock. Dami ng ginawa at modification. Built by Toko Garage. Siguradong thrilling at exciting na naman ang journey natin dito sa project bike na ito. Wala na tayong masyadong gagawin. Papaandarin na lang natin. So make sure na nakasubscribe kayo sa aking channel para masubaybayan. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Honda Saber is also known as the V45 Saber. It was part of the Honda's iconic V4 engine series released in mid-1980s. Halos kakapanganak ko pa lang muna. This one here, in particular, is from 1984 model year. Kung mapapansin nyo, ang kanyang tangke, stock pa din, very slick at muscular ang design. Ganito ang itsura ng Saber pag stock. With its slick, muscular design and revolutionary engine technology. Noong 1984, imagine mo, meron na palang V4. That's why naman ang motor nito is nag-stand out talaga during its time. Pag-usapan naman natin ang specs ng motorsiklo na to. Engine is 699cc, liquid-cooled DOHC. Engine niya is 90-degree D4. Fuel system is carburetor. Torque is 41 Newton meters at 7,500 RPM. Transmission is 6-speed manual. O, di ba? Ito ang kakaiba. Ang final drive niya is drive shaft. Social. Frame type is steel, solid. Suspension is telescopic sa front. Yung rear suspension niya kakaiba. Dual shock with adjustable preload. Imagine mo, tingnan mo yung parang adjustable siya. Ano, bubombahan mo ba to? Hindi ko alam. Alamin natin. Front brake, dual 276 disc. Yung rear naman niya is, nasaan ba yung rear? Tire size, 110 by 90, 18 yung diameter. Rear tire naman is 130 by 90, 70 naman yung diameter. Wheelbase nito medyo mahaba at 59.8 inches. Yung seat height niya naman, hindi ko na alam kasi modified na nga ito. Dry weight, ito napakabigat. Approximately 506 pounds or 203 kilos. Napakabigat. Fuel capacity is 18 liters. Special features ito, wala. Formula. The VF700S Saber was a sophisticated and innovative bike for its time. Known for its unique V4 engine layout, sporty performance, and reliability. So what makes the VF700S so special? Una sa lahat, engine. This liquid-cooled V4 power plant delivers around 82 horsepower with a smooth power band and that distinctive V4 growl. Pakinggan nyo naman ang tunog nito. Hindi siya maandar pero eto. Motorcycle enthusiasts love and pards. Sounds so sweet. Listen to that. Pakinggan nyo naman mga pards.
na ang monster nito, parang gustong lumipad. Sabi ko nga, project bike pa din naman to kahit modified na siya. Hindi kasi siya umaandar. Although maganda naman ang condition niya, nakuha ko siya before na running, it's just na-stuck and now it's not running. At yun nga ang plano natin sa motorsiklo na to. Get this bike running in top shape and condition. And maybe, lagyan pa natin ng konting upgrades like maybe mufflers at kung ano-ano pa accessories, headlights, etc. Pero basically, this bike is cool already. Excited na ako dahil siguradong marami din tayong matutunan sa process sa project bike na ito. Nakuha natin ang bike na ito na running condition. It's just hindi ko lang talaga napaandar at ngayon, totally not running na siya. Maybe siguro, nagtampo itong motorsiklo na to kaya hindi na umandar. Pero babawi tayo. Aalagaan natin at bibigyan natin ng tender loving care. Sa ngayon, medyo rusted siya. Ayan, may mga rust parts ng konti. May mga kailangan ayusin. Itong fork medyo nararust na. So it's a bit of a project pa rin talaga. Kaya nga tayo nandito. And siguro since carb nga ito, kailangan din natin linisan yung carb. At check din natin yung condition ng engine kasi medyo mausok itong motorsiklo na ito. Nagagargle ng lights. Okay. Upholstery, wala na tayong masyadong gagawin kasi nga, ganda na pagkakagawa ni Tokwa, no? Maybe, maraming cleaning na lang gagawin natin, especially sa engine natin. Yun, gamitan natin ng kung ano-anong chemicals. Total, may mga gamit na tayo ngayon. Kaya natin ma-restore ito ulit sa dating itsura. Kumbaga, itsurang pang motor show. Kahit ganitong condition niya, solid pa din naman condition ito. So, anong next step or plano natin para sa project bike na ito? Of course, number one, kailangan good running condition. Next, yung mga internals, ayusin natin, i-refresh natin yung suspensions, maybe pwede tayo mag-upgrade ng brakes, and syempre, giving a astig na aesthetics. Ibig sabihin, pulido at malinis. Throughout sa episode natin dito sa project bike natin na Honda Saber, we'll dive deep into everything from the mechanics and aesthetics ng motorsiklo na to. And I'll share siguro tips kung paano ang pag-restore ng classic bike na ito considering na modified na nga siya or build na nga siya. Whether you're into Honda V4SS or you just love old bikes. May tawag ng Japanese doon. Ano kaya yun? We'll dive into everything, especially if fan kayo ng mga classic bikes or specifically retro bikes katulad ditong Cafe Racer. For sure, sa lahat ng pagdadaanan natin dito, there's something for everyone. So there you have it mga pards, the Honda VF700S. I cannot wait to get my hands dirty, pero since hindi naman nga tayo expert, I'll be needing extra help for sure. Let me know in the comment section mga pards kung may gusto kayo isuggest sa motorsiklo na to or simply kung anong pwede yung may tulong sa akin please para sa project bike dito. Titigilan ko na ba itong addiction na to or hindi? If you also have any cool ideas, any cool suggestions, comment nyo lang below. So that's it for today mga pards. Sana nagustuhan yung video natin today. Lagi natin tatandaan, iligban sa kotse o sa motor, bakit ka papipili? Hard work pays off. Pwede both.